Sige. Pastor, start ko po ako ng tanong ha. Apo, sige. Okay, sige. Base sa mga pinaliwanag mo. Okay. Pastor, may tanong ko lang. Sabi niyo po kanina, may tatlong kalendaryo. Yung sa Hebrew, Romano, at saka sa Hudyo. Ang ginagamit natin ngayon ay Romano. Saan po nila binase yung kalendaryo na ginagamit natin ngayon? Ganito po yun. Ang Biblia po kasi, no, yung mga sinulat ng mga apostol, yung mga sinulat ng mga nila Moses, yan ay kinumpile, no, pinagsama-sama. Pinagsama-sama nila yan, at yung kanilang mga pinagsama-sama, no, kung papansinin mo nga napaka pinaikli na lang, sinamarize. Kasi sa sobrang haba ng panahon, walang nakakaalam kung 2,000 years from mula sa lalangin ng Diyos si Eva at Adam, nalalangis ng Diyos ang langit at lupa, hanggang doon sa panahon ng ating sabihin na natin, hanggang doon sa propeta kay sabihin natin hanggang doon kay yung pinaka-last prophet Malakay, no? Walang nakakaalam kung 2,000 years, 4,000 years, 6,000 years, walang nakakaalam. Pero, dito, kung papansinin mo, itong mga gumawa ng kalendaryo, binase na lamang nila ito doon sa kung bawat tao kasi sa panahon nila may nabubuhay. Katulad ni Adan, 960, diba? 930. Kay sino yun, yung anak niya, pinakamahabang buhay, 960 years, si Lamed, si Matusalem, diba? Ngayon, binabase na lang nila yun doon. Ngayon, pagdating naman sa kalendaryo, binabase naman nila yan doon, yung kalendaryo, sa bawat araw din. Kung paano rin nagiging araw, halimbawa, katulad nyon, hindi lang naman kasi isang taong ang nagsulat ng kalendaryo Yan ay kapulungan ng pinagsama-samang mga ng matataas na opisyal ng gobyerno ng Romano. No? Pinag-usap-usapan yan. O itong araw na to, simula nung ang Panginoon ay mamatay, simula ngayon, itong araw na to ay Lunes. Hindi, Pastor. Ini-specific na nila. Kasi wala namang nakakalam kung kailan talaga namatay ang Panginoon sa Kristo. Wala namang date Pastor. Wala nang date kung anong araw talaga nabuhay ang Panginoon. Walang araw kung anong talaga namatay ang Panginoon. Walang naka-specific doon. Pastor, ganito. Mamaya, papaliwanag natin yan. So, ang tanong ko po, ganito. Balik tayo sa tanong, saan po nila binase? Kasi gumawa sila yan, no? Apo. Sunday, Monday, Tuesday, hanggang ikapitong araw yan Saan po nila binase yun? Hindi pa ako nakakapag-research niyan. Pero ganito ang nalalaman ko diyan. Katulad ng sinabi ko sa iyo, hindi lang isa ang isang buong empire, Roman Empire yan. Ang tanong ko po, Pastor, saan po nila binase? Saan nila binase na yung linggo, unang araw, yung Lunes, pangalawang araw, hanggang sa ikapitong araw, yung Sabado, saan po nila binase yun? Ako, ganito yan. Ganito po yan. Sa panahon ng Babylon, sa panahon ng Assyria, sa panahon ng Persia, sa panahon hanggang sa maging Roman Empire. Tama? Yung pinakahuli, Roman Empire. Sinakop ang unang sumakop sa Israel, Assyria. Pangalawang sumakop sa Israel, Babylonia. Tama po? Kung nag-ano po kayo ng history po ito. Para makuha natin yung pinakano niya. Babylonia. Pangatlo, Greek. No? Pangatlo, Greek. Nasakop sila ng Greek. Tapos, natalo siya ng Roma. Natalo sila ng Roma. So, sa panahon ng Panginoon Kristo, may mga Romano na. Tama? Colony na sila ng Roman Empire. No?
Ngayon, nung matalo sila ng Roman Empire, sa panahon ni Hindi, yung pinakaano lang, Pastor, kasi mahaba yung Oo nga po. natin. Oo nga po. Sa paano Sa nila panahon ni binase? Constantine, Oo. sa panahon ni Constantine, inadapt nila ang katuruan ng mga Israelita. No? Panahon ni Constantine to ha. Ano to? Romano to. Ano to? Mga Romano to. Mga Roman to. Sa panahon ni Constantine, inadapt nila yung katuruan ng mga Israelites. Kasi sa panahon noon wala ang Romano, mga ano yan mga tag dito, ang sinasamba niyan, mga Romano, mga ebuli-bulto Tama ba? Hanggang ngayon ganun pa rin No? Pero itong si Constantine, nung siya ay inadapt niya itong ano na to. Itong Tapos ito po, inadapt niya ito. Nung na-adapt niya ito, sa panahon ng gumawa na sila ng kalendaryo, no? Siyempre, dahil yung kanilang katuruan ay itinuturo na nila yung katuruan ng Israelites, no? Ang pagiging Kristyanismo, pinasa na nila yung kanilang kalendar dun sa kanilang pinaniniwalaan, which is yung kanilang pinaniniwalaan itong Israelites. So, ibig sabihin, Pastor, maputol po natin, ibig sabihin, binase po nila yung kalendaryo nila sa Israelites. Opo. So, sa makatuwid, yung ikapitong araw, Sabado. Opo, tama po yun. So, maliwanag. So, wala na po tayong pagtatalo kasi kanina po, tinatanggi ninyo na yung Sabado. Walang specific. So, ngayon, inamin nyo na po na yung Sabat pala ay Sabado. So, okay na po yun, Pastor. Wala na pong problema sa akin, malinaw na. Okay. Sandali po. Okay, Hindi po sige. malinaw. Hindi, inamin nyo na Naka-record po Oo nga po. Ang sinasabi ko po, yung Sabat, hindi po siya specific na araw. Hindi, inanong ko po kayo sa inyo. Opo. Inulit ko na nga kanina, binase ng Roman Catholic Church yung kalendaryo, itong gamit natin sa Israel. Na which is, yung ikapitong araw nila ay Sabat. Doon nila binase. So, ibig sabihin, kung binase nila na ikapitong araw na Sabat, doon sa Israel, sa panahon ng Roman Catholic, ng Romano, sa makatuwid, yung ikapitong araw ay Sabado. Umuo ka kanina. Paano magiging Sabado? Kita mo, ulitin. Pitong araw natin, 7 Oo nga. Ganun din naman sa kanila. Ulitin ko po ang katanungan. Okay para kasi umamin na tayo, mauubos yung oras natin. Okay, mag-next question na lang tayo. Okay. Sabi niyo po kanina, kasi ginagawa mong literal yung ang Sabat kasi sinabi ko, yan ay hindi kalendaryo. Yan ay rest. Okay. Ano po Rest ba? po yan. Sige, rest. Ibig sabihin, hindi yan. Sige po. Walang sinabi dyan na ang Sabat Lunes ba, Martes ba, Miyerkules ba? Ang Sabat po ay hindi po literal. Okay? Wala pong sinabi na Lunes, Martes, wala. Okay. Ang sabi dyan, unang araw, pangalawang araw. Kasi ang unang araw nung unang panahon, ang unang araw, hindi mo pa pwedeng sabihin Lunes. Okay, sige, ito Pastor ang tanong ko. Kasi wala pa namang Lunes yung araw. Okay, Pastor, next question. Opo. Ang sabi niyo po kasi hindi po literal ang araw ng Sabat. Yung Sabat po ay hindi literal. Kahit anong araw yan, Sabat. Tama po ba? Hindi literal ang araw ng Sabat. Kahit anong araw po yung Sabat. Hindi, ibig sabihin ng literal, hindi siya literal na araw. Oo nga po. Kundi kapahingahan. Kapahingahan, okay. So yun, hindi po siya literal na araw. Kapahingahan ano po siya. yung ikapitong araw na Sabat? Kung hindi po siya literal. Ano po yung ikapitong araw? Sabi mo, hindi kapahingahan. po... so ibig sabihin yung kapahingahan, ikapitong araw. Literal Tama. po. Tama. So literal. Pero hindi siya Sabado. Ay, hindi. Hindi siya Sabado, hindi siya Saturday. Mamaya po kita tatanungin. Sabat siya, iba kasi yung Sabado sa Saturday. Ay, iba yung Sabat dun sa Sabado. Pastor, kanina kasi inamit niya na yung Sabado-Sabat. Mamaya tatanungin kita. Pastor, tatanungin kita uli. Kasi tatanungin uli kita. Ikaw ang nagsabing inamin ko na, wala naman akong inaamin. Okay, sige Pastor, ganito, naka-record kasi. Opo, sige. Ganito Pastor, ang sabi niyo po, ang Sabat, hindi po literal. Okay. Hindi literal na araw. Hindi literal na araw. So ano po ba yung Sabat? Ikapitong araw o hindi? Ikapitong araw. So literal po siya na ikapitong araw. Hindi siya literally Sabado.
So, ikapitong araw po Ikapitong araw siya. Pang ilang araw po yung Sabado? Ikapito. Oh, kita mo, di yung Sabat, ikapitong araw, Sabado yun. Sabat po, hindi Sabado ah. So, ano po ba Hindi sa Sabado. ano po ba sa Spain, sa Espanyol, ang Sabat? Sabat sa Spain? Oo, sa Spain. Hindi ko alam. Hindi mo po alam. Okay, sige, sige. Pero ito ah, Ano? alam mo ba ang ibig sabihin ng Sabat sa Hebrew? Mamaya po, magtatanong Kasi po kayo iba yung sa akin. Sabat sa Spain, iba yung Sabat Opo. na sinasabi mo sa Hebrew. Mamaya po. Doon magkakaroon ng deceiving yun. Opo, mamaya po. Deceiving Mamaya yun. po, Oo. pwede niyo po itanong sa akin yan. Opo. mamaya. Oo. Okay. So, ang tanong